Kung gusto mong mapagaan ang pangungulungan mo utol, binibigyan kita ng payo na mag-ano ka, VIP, ha? May sarili kang higaan do'n at wala kang toka. Bayad ka nga lang ng medyo makati-kati utol kasi medyo may kamahalan ng VIP sa loob. Pero sinisigurado ko naman sa'yo utol na magiging kahit papaano ay may kapanatagan sa iyong pangungulungan. Ang bayaran do'n utol maaaring weekly, monthly, depende sa pag-uusap niyo ng mga nanunungkulan do'n. Hindi ko ina-advise 'to para sa lahat. Ito ay para lang sa may kakayahan upang magkaroon ng kapanatagan ang mahal nila sa buhay na nangulungan. Lalo na't ayaw kang mahirapan talaga ng pamilya mo sa pangungulungan mo, talagang i-a-avail nilang VIP na 'yan. Inulit ko ito medyo may kamahalan yan. Ay, hindi pala medyo, mahal yan. Dahil na rin sa pakikiusap mo at pagmamakaawa mo sa iyong mga magulang na ilagay ka sa VIP. Dahil alam mo at naririnig mo sa mga kwento dyan sa laya ang sinasapit ng isang nangulungan. Mahirap, utol. Kaya nakiusap ka at makaawa ka sa pamilya mo na i-VIP niyo ko para medyo gumaang ang aking pangungulungan. At dahil sa pakiusap mo, wish granted. Dahil na rin sa pagmamahal sa iyo ng iyong pamilya ay ginagawa ka talaga nilang baby upang hindi ka mahirapan sa pangungulungan mo. Pati yung pagkain mo, yung rancho mo, halos araw-araw silang dumadalaw upang hindi madampian ng pagkain kulungan niyang lalamunan mo. Halos lahat ng pribileyo ay binayaran ng pamilya mo. Mapagaan lang ulit ang iyong pangungulungan. Ano utol? Masarap ba ang VIP? Ha? Kasi habang umaandar ang araw at paulit-ulit na sitwasyon na nakikita mo sa loob, yung mga kasamahan mo doon na nakikita mo may mga kanya-kanyang toka, nagtatrabaho, sa buyon, nagwa-wife ng sahig, ranchero, at lahat-lahat ng toka nila doon ay ginagampanan nila ng maayos. Abot tanaw mo lang sila utol Diba? Pero sabi mo hindi mangyayari sa akin yan. Kasi nagbi-VIP ako. Hindi mangyayari sa buhay ko yan hanggat nandito ako sa kulungan na to. Nakasuporta ang mga nagmamahal sa akin na pamilya ko. Minsan yung mga VIP na yan, sila yung matitigas magkwento kapag naya niyang mga yan Basta ako, dahil nahihirapan doon. Ganyan yung mga kwento niyan Yung kaya mo sila yung bidang-bida. Natural, talagang hindi ka nahihirapan ng masyado doon. Kasi nga, lahat ng pribilehiyo mo, binayaran mo, utol. Kaya nalilito yung mga tao sa mga kwento natin, yung mga utol Doon lang tayo sa totoo. Kung makapagkwento ka naman kasi, talaga naman, akala mo naman talaga, oo, hindi ka nahirapan doon kasi nga VIP ka. Pero utol, huwag ka mag-astig-astigan sa kwento mo. Kasi, maaaring hindi mo pinagdaanan magpunas ng sahig, maglinis ng buyon. Maaaring ganun. Pero, kaya nangyari yun kasi bayad, binayaran mo utol. Pero, ayon dun sa kwento mo sa labas, iba yung dating ng kwento mo utol. Parang napakaangas. Yung iba naniniwala sa'yo, lalo na yung mga walang alam. Pero yung iba nakakunod yung noon yan, lalo na yung may mga napatunayan. Okay, utol Dahan-dahan lang kwento para hindi nalilito yung mga nanonood sa atin. Kung ano yung tunay na nangyari, yun na lang muna. Yun na lang ikwento mo utol para walang maliligaw. Balik tayo dun sa VIP na pinag-uusapan natin utol. Kung talagang isang balon ang pera mo talagang uubra yung VIP na yan. Paano kung middle class lang? O sapat lang yung kinikita, pang-budget sa pagkain, sa bahay, sa matrikula ng mga anak mo, at mga bayarin na bills, kuryente, tubig, internet, lahat naman yan binabayaran natin buwan-buwan. Tapos, sasabay pa yung VIP mo, yung pagkain mo araw-araw, di ba? Kung medyo middle class ka lang, iindahin mo yan. Kung sapat lang yung kinikita mo sa isang buwan o sa aking senas, katapusan, tapos isasama pa sa budget yung pag-VIP mo, yung pagkain mo, mukhang hindi ka kasya utol. Hindi ka kasya, maniwala ka sa akin. Maraming ganyan na nangyari utol
Sa una talagang hatag ng hatag yan, bayad ng bayad yan. Isa, dalawa, 3 buwan, 4 buwan, 5 buwan, 6 na buwan. Pagdating ng 7 buwan, medyo iniinda na, hindi na kinakaya yung bayarin, nagsabay-sabay na yung problema, bayad sa bahay, sa iyo pa, sa mga anak mo pa, kumakamot na lang talaga ulo ng pamilya mo. At ang nangyayari, utol, bumibitaw. Real talk yan. Alam ng mga nangulungan niya, bumibitaw. So ano mangyayari sa'yo? E di, baba ka dyan sa inihigaan mo, ha? Tapos, bibigyan ka ng toka na trabaho mo araw-araw. Tapos yung kakainin mo, yun yung mga rasyon na rancho na hindi pa sumasahid sa lalamunan mo. Diyan utol. Diyan mo mararamdaman ang totoong pangungulungan. Hindi yung panahon nasa VIP ka pa lang. Ngayon, kung lumaya ka naman, pwede mo na ikwento. Kung naglantaso ako dun. Kung naglinis ako ng inidoro dun eh. Kung natakalan ako dun eh. Napakahirap ng buhay sa loob ng kulungan eh. Yon utol! Yon, katotohanan yun. Kaya yung kaangasan sa paglaya, gaganon-ganon, hindi na ako naniniwala ron. Wala nang maniniwala sa inyo pag ganon. Alam mo kasi utol, kapag nakulong ka tapos ng VIP ka eh, hindi mo ramdam talaga yung pangungulungan eh. Real talk yan. Kasi lahat yan, nakatanaw ka lang sa mga ginagawa nila. Hindi ka kumikilos. Wala kang galaw. Diba? Kaya hindi mo alam yung totoong pangungulungan. Pero pag hindi ka VIP utol, yan na. Ramdam na ramdam. Tagos hanggang buto. Pag VIP kasi utol, dapat mahaba yung PC mo dyan eh. Diba? Papairali mo talaga yung pera mo dyan eh. Para sa kapanatagan sa loob eh. Kung marami kang pera, obra talaga yun. Choice nyo yun, utol eh. Wala naman nakakapigil sa choice nyo. Hanggat may pambayad ka, utol. Hanggat nagbabayad ka, mananatili kang VIP. At medyo may kapanatagan sa iyong pangungulungan. Pero kung hindi naman talaga sapat, utol, yung kinikita ng pamilya mo sa ngaya para tustusan yung VIP mo, eh, wag na lang. Maawa ka sa kanila, utol. Utol, ikaw naman gumawa ng katarantaduhan na yan. Eh. Bakit parang sila yung nagsasuffer ng panggastos mo dyan? Ikaw sana magdusa dyan. Kasi nahihirapan na din sila, utol. Ha? Dahil sa walang kakwenta-kwento mong ginagawa sa laya o nagawa sa laya kung bakit nakulong ka. Tapos sila pa rin ang magsasuffer ng mga pangangailangan mo. Wow, ang sarap ng buhay mo. Uy. Huwag ganun utol, hayaan mo na lang sana, pabayaan nyo ako dito. Asikasuhin nyo yung pamilya natin sa laya. Ginawa ko to, ako ang dapat dusa dito at hindi kayo. Masakit man sa pamilya natin na marinig yung mga bagay na yung galing sa pipig mo na, hayaan nyo na ako. Masakit sa kanya, pero hindi na kaya utol eh. Diba? Paano pa gagawin nila? Kasi hindi na nila kaya i-VIP ka. At sa mga ibang pamilya naman dyan, mga utol, hindi naman lahat katulad ng ikinuwento ko. Yung iba kasi nagagalit sa pamilya nila sa laya kasi hindi silang susuportahan pagdating sa VIP. Huwag kayong magalit, utol. Kasi hindi lang talaga nila kaya. Gustuin man nila na mapagaang yung pangungulungan mo, pero hindi nila kaya. Ano naman ang gagawin nila, utol? Huwag kayong magagalit o magtampo sa kanila. Hindi porket hindi ka na pagbigyan sa VIP mo, hindi ka na nila mahal. Wala lang talaga silang pagkukuhaan o sapat na pinansyal para lang mapagaang ang iyong pangungulungan. Alam mo, utol, para hindi na tayo pare-parehas na problema rito sa mga sinasabi ko. Yung VIP na yan, tsaka yung hindi VIP. Utol, isa lang naman ang solusyon dyan eh. Ha? Isa lang, magpakatino ka, magpakaayos ka, huwag kang gumawa ng kabalbalan dyan sa laya. Para hindi mo na sapitin yan, mapa-VIP man o hindi, utol. Tandaan mo, VIP lang yan, tawag dyan, utol. Pero, bilanggo ka pa rin, nakakulong ka pa din. Wala pa rin masayo dun, utol. VIP lang yun, pero nakadikit pa rin yung katawan mo sa rehas na bakal. Wala pa rin kasiyahan dyan. Bagamat, mayroon kang konting pribilehiyo dahil binabayaran mo, pero bilanggo ka pa rin, utol. Wala rin pagkakaiba yan sa mga taong nakikita mo nagtatrabaho doon. Maging mabuting tao na lang tayo, utol. Iwas sa kapahamakan, iwas sa pangungulungan.
iwas din sa gastos na pambayad sa VIP, utol. Masakit kasi talaga at mahal ang VIP. Ano, utol? VIP o regular na nangulungan? Wala kang pipiliin doon. Pareho lang nangulungan yun, pareho lang bilanggo yun, pareho lang mahihirapan yun. Kaya utol, andito naman ako utol eh, na kahit pa paano nakakapagbigay ako sa inyo ng konting mensahe upang hindi nyo na talaga danasin ang mangulungan. Diba? Sa inyo lahat, sa mga nakikinig sa akin utol, ipinapangako ko naman sa inyo eh, na hindi ko kayo ililigaw. Ako si Bosyo, lumaki sa may Baklaran. Gusto mong marinig ang kwento ko, dapat lawakan.